Meron bang sitwasyon ng buhay natin na hindi kayang abutin ng ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Lori Jane and happy birthday rin kay Sister Ellen Toledo. At masaya ako na kasama namin kayo sa community. So, maligayang kaarawan po. Now ngayon po ang pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Jonah sa Jonah chapter 2. Sabi po rito, "Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the valley of Sheol I cried, and you heard my voice." So ito pong buong chapter po na ito ay panalangin ni Jonah. At ito pong mga panahon na ito, nandun siya sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Ano pong nangyari? So kahapon po pinag-aralan natin na si Jonah po ay inutusan ng Diyos na mula rito sa bayan ng Israel, inutusan siya ng Diyos na pumunta ng Ninive. At dito po sa Ninive, ang sabi ng Diyos sa kanya, mangaral ka, ipangaral mo yung pagsisisi. At kung hindi sila magsisisi, sila ay hahatulan ng Diyos. So sa halip na si Jonah ay pumunta sa Ninive, si Jonah po ay naglayag. Sumakay po siya dito sa pinaka-port sa Joppa at siya po ay naglayag patungong Tarshish. So yung Tarshish po, dito na po sa southern Spain, napakalayo po, dulo na ng walang hanggan during their time. Of course, meron pa pong ibang mga theories kung saan yung Tarshish, pero ito na po yung masasabi nating majority view dito po sa southern Spain. So napakalayo po niyan, milya-milya, 4,000 kilometers kung ikukumpara mo dito sa napakaikli lang na pagta-travel. So si Jonah po, tinalakay po natin nung nakaraan, no, sa dive deeper natin bakit si Jonah ayaw pumunta sa Ninive. So one of the reasons or the main reason is because he didn't want Ninive to repent. Gusto na ni Jonah na yung Ninive, yung mga tao roon ay hindi magsisi para sila ay parusahan ng Diyos. So si Jonah po, naglayag siya papunta rito sa papuntang Tarshish. Kaso nga lang, dahil mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa pagsuway ni Jonah, hindi pa nakakalayo yung barko. I don't know where exactly, pero you know, yung barko na sinasakyan nila ay muntik na lumubog. At to make the long story short, sabi ni Jonah, tapon niyo na lang ako sa dagat kasi ang may gawa nito yung Diyos ko na si Yahweh. So tinapon nga siya sa dagat at inutusan ng Diyos yung isang malaking isda na lunukin si Jonah. Hindi nguya-nguyain, lunukin. At si Jonah, 3 days and 3 nights nandun sa loob ng tiyan ng malaking isda. At si Jonah po ay dinala sa pangpang. So most likely dito po yun sa coastal line dito sa area na ito, o marahil binalik siya sa Joppa. So yan po yung istorya ni Jonah. At habang nandun po siya sa loob ng tiyan ng malaking isda, ito po yung panalangin niya sa Jonah chapter 2. So ito po yung Bible verse natin ngayong araw sa Jonah chapter 2. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the valley of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your breakers and your waves passed over me. So, isang chapter po ito, dedicated po ito sa panalangin ni, siyempre, 3 days and 3 nights nandun ka, na wala siyang ginawa kundi manalangin lang talaga sa Diyos. Nandun siya sa loob ng tiyan ng isda. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God hears the prayers of those who cry out to Him. Ang Diyos po dumidinig ng mga panalangin ng mga taong humingi ng tulong sa Kanya. Si Jonah po, sa ganitong pagkakataon ng buhay niya, ito po yung masasabi nating lowest point ng buhay ni Jonah.
Sa atin po meron din tayong mga lowest point, yung talagang down na down tayo at, marahil hopeless, parang wala ng pag-asa. Yung for some people, they describe that moment as the darkest moment of his or her life. Hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon po ninyo, kung nandun ba kayo sa darkest moment of your life, or maybe nakalipas na, pagdaanan nyo na, or maybe yung iba sa atin ay malapit ng harapin or haharapin pa lamang. Pero tandaan natin, yung panalangin po ay mabisa. Pwede tayong dumulog sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, dahil kahit darkest moment of our lives yan, kayang-kayang abutin ng Panginoon yan. Walang sitwasyon ng buhay natin na hindi kayang abutin ng ating Diyos. Kaya po yung pangalawang puntos natin, no situation is beyond God's saving power. Wala pong sitwasyon ng buhay natin na hindi kayang gumawa ng Diyos ng paraan para iligtas tayo o bigyan tayo ng saklolo o i-rescue tayo o walang sitwasyon ng buhay natin na hindi kayang abutin ng mga kamay ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Old Testament, no? Sabi nga ng Diyos kay Moses nung nagrereklamo na si Moses kasi wala na silang makain sa disyerto. Isipin nyo, desert, anong makakain mo sa disyerto? Tapos meron ka dong, napakaraming taong dapat pakainin. Hindi bababa ng 600 or, mga lalaki pa lang yon. So mga 2 million sila ron. Paano mo papakainin yun sa disyerto? Sabi ng Panginoon kay Moses, is the Lord's arm too short? Maikli na ba yung kamay ng Diyos or umikli na ba yung kamay ng Diyos na hindi kayang resolbahin yung problema mo, Moses? Hindi ka kayang abutin ng Diyos. So, yung Diyos po, hindi umikli yung kamay niya o naputol yung kamay niya or nawala na ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya pong abutin ng Diyos ang kahit anong sitwasyon. Maging si Jonah, nandoon sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Hindi yon napakalayo para abutin ng Diyos. Wala pong sitwasyon na hindi kayang abutin ng Diyos. Kaya po kahit anong sitwasyon natin ngayon mga kapatid, sabihin mo darkest moment of your life yan, sabihin mo yan ang pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, hindi yan sobrang hirap or sobrang layo o sobrang lalim na hindi kayang abutin ng Diyos. Now, pangatlong katuruan po natin ngayon, affliction can become an opportunity to return to God. Si Jonah po, nagpakalayo-layo siya sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Mula po rito sa Israel, sa Joppa, ang balak niya po ay pumunta ng Tarshish, opposite direction ng kagustuhan ng Diyos. Pero nung nilunok siya ng malaking isda, yun po ay oportunidad kay Jonah na ibalik siya sa original na plano ng Diyos. Kaya po sabi rito sa Jonah sa verse 10, and the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dried land. So after manalangin ni Jonah, inutusan ng Diyos yung malaking isda na sabi ng Diyos doon sa isda, okay, isda, iluwa mo yan si Jonah sa dalampasigan. Magsisimula ulit siya na, from the start. At this time, susunod na siya sa akin. So tandaan natin mga kapatid, yung affliction, paghihirap, pagdurusa, yun po ay mga oportunidad na mas lalo tayong mapalapit sa Diyos, hindi para mapalayo sa Diyos. Huwag po nating hayaan na yung pagdurusa o pag nagka-problema tayo, mas lalo pa tayong mapalayo sa Diyos. Yun ang purpose po ng problema or pagsubok sa buhay ay lalo tayong ilapit sa Diyos. Kaya kung ano man ang problema natin ngayon, kung ano man pinagdadaanan natin ngayon, tingnan natin ito na isang bagay, isang tool na gagamitin ng Diyos para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, sa Kanyang plano at sa Kanyang direksyon sa buhay natin. Kaya po bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1 po, pray to God even in your darkest moments. Manalangin ka sa Diyos kahit nasa sitwasyon ng buhay mo na sobrang dilim, sobrang hirap, or masasabi mong lowest point of your life. Manalangin tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Wala pong lalim
or layo or taas na kapag nanalangin tayo, hindi na tayo maririnig ng Diyos. Even right now, when you talk to God, God listens. Nakikinig po ang Diyos. At hindi lang siya basta nakikinig, siya po ay sumasagot sa ating mga panalangin. Pangalawa po, trust that God's grace is greater than your failures. Pagtiwalaan po natin ang biyaya ng Diyos ay higit pa kaysa sa ating mga kabiguan, sa ating mga maling desisyon. Ang biyaya ng Diyos ay malaki pa kaysa sa lahat ng pagkakamali natin simula nung pinanganak tayo hanggang sa kasalukuyan. Kahit i-combine mo yon, pagsama-samahin lahat ng mga mali nating desisyon o kasalanan, mas malaki pa rin ang biyaya ng Diyos. Now si Jonah po, bagamat siya ay deliberately ay sumalungat sa utos ng Diyos at sa direksyon na nilaan ng Diyos sa kanya, yung pagsuway niya na yon ay mas hindi po siya nilunok ng isda eh. Nilunok siya ng biyaya ng Diyos. Nilunok siya ng kahabagan ng Diyos. Kaya yung pagsuway natin pwedeng lunukin ng biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malaki pa kaysa sa ating mga pagkakamali. Sa pagtiwalaan po natin na yung Diyos ay mahabagin, mapagmahal, at mapagbiyaya. Pangatlo po, allow your trials to draw you closer to the Lord instead of farther away. Hayaan po natin na yung ating mga pagsubok o paghihirap o yung sitwasyon na masasabi mong uncomfortable or hindi ka aya-aya. Lahat po ng iyan ay oportunidad para tayo po ay ilapit sa ating Diyos. Huwag po nating hayaan na dahil nagka-problema tayo, lalayo tayo sa Diyos. Marami pong mga tao, pag nagka-problema, magrereklamo sa Diyos at sasabihin na, di mo pala ako kayang tulungan eh. Hindi na lang ako lalong lalapit sa'yo. Hindi na lang ako mananalangin. Maraming tao na nagagalit sa Diyos dahil dumadanas sila ng mga pagsubok. Maraming tao ang nagba-backslide dahil nagka-problema sila at feeling nila pinabayaan sila ng Diyos. Mga kapatid, yung pagsubok po, ang intention po nito ay mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya, mas lalo tayong lumapit sa Diyos, at lalo tayong magtiwala sa Diyos. So wag po nating hayaan yung mga pagsubok natin sa buhay o yung darkest moment of our lives will become an avenue for us to go farther away from the Lord. Instead, yung mga problema natin, mga pagsubok natin, o yung mga pinagdadaanan natin, ano pa man yan, maliit man o malaking mga problema, tingnan natin ito bilang kaparaanan para tayo mas lalong magtiwala sa Diyos at lumapit sa ating Diyos. Allow your trials to draw you closer to the Lord instead of farther away. Now, para po sa ating discussion, how has God used a difficult season in your life to deepen your dependence on Him? In the past, yung mga mahirap na pinagdaanan natin, masalimuot na nilusutan natin, paano yon nakatulong sa atin para mas lalo pang lumalim sa ating pagdepende sa ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin 3 katanungan. Where did the great fish bring Jonah? How did Jonah become a sign to the Ninevites? And number 3, how did Jonah foreshadow Christ? Paano related si Jonah sa Panginoong Hesukristo? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you that you hear my prayers even when I'm at my lowest. When I feel overwhelmed by failure, fear, or suffering, remind me that your mercy reaches deeper than my deepest distress. Help me to turn to you instead of relying on my own strength, and use every trial to draw me closer to you. Give me faith to trust that you are able to rescue, restore, and renew my life according to your perfect will. Thank you that my hope is secure in Christ,
who hears and saves all who call upon Him. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Ang Lord po ang magpala sa inyo at magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw. Magkita-kita tayong muli bukas 5:00 ng umaga dito po sa ating daily devotions.